topic is the five senses. So walking in God's path through the five senses. Paglakaw sa dalan sa Ginoo, kauban ng Ginoo, pinaagi sa unsa man nato mga five senses: eyes, ears, nose, mouth, sapa, touch. Lain-lain ang ilang function. Ang eyes, sense of seeing. Ang nose, sense of smelling. Ang ears, sense of hearing. Chismis. Mouth is sense of speaking and tasting. Tilaw, gamit ang baba nya. Kamot, sense of touch. Ma-feel ni mo kung imong i-touch. Mao na ang mga five senses. Okay, let's move forward. Na ay duha ka path sa kinabuhi ingon sa Bible. Two roads nga agihan sa tao sa iyahang paglakaw ning kalibutana. Naa sa Matthew 7:13 to 14 ingon diha, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. Unsa daw ang duha ka dalan sa kinabuhi? Unsa kani ito? Gingon diha, the broad and the narrow. O tanawang picture. Broad meaning lapad ka dalan, ang narrow lapad dili narrow, sigpit, ipit, no, lisod nga dalan. So yung sa ingon diha, ang kalahian nila, the difference is ang broad nga road daghay nangagi, daghay naglakaw diha. Ayahay kay walay bawal. Gamay ra ang sa sigpit. Pero ang diferensya na pod ang tumoy nila. Unsa ang end? Unsa ang end sa broad, sa hawan, asa padulong? Unsa ingon diha? Distraction, kalautan, impierno. Unya ang dalan nga sigpit, asa padulong? Eternal life. So mo nang kalahian na to ha. Mo nang timbanan ninyo for the whole duration sa camp, walking in God's path, meaning you are going to choose two roads, two destination, different ang ilahang nature, but only one choice. Mupili lang yung kag-isa. Asa ka diha moagi? Ang narrow is God's path. Ang broad, isa na nga path, isa na nga dalan. Kang taning, dalan sa atong kaaway, Satanas. Kay sumo na atong tanawon karon. Walking in God's path, walking in the narrow road, mao'y ikalipay sa Ginoo. Ngunang pwede nato gamiton ang atong five senses para sa pag-walk nato diha sa narrow road. So tanaw nato dinhi karon, how can we honor God or please God nga malipay siya sa paglakaw nato sa narrow road? Gamiton nato ang atong five senses nga maglakaw ta nining kalibutana diha sa narrow road, sigpit nga dalan. Una, unsa gani ang first nga sense? Eyes, mata. Ingon ang Biblia, Matthew 6:22-23, the eye is the lamp of the body. If eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So, ang mata, mao'y kahayag. Pag matabunan ang kahayag, mangit-ngitan ta. No? So, unsay gusto sa Ginoo sa atong mata? Naglakaw ta in walking with Him in His path diha sa narrow road. Ang sentro gidana nga principle is see what God wants us to see. Tanaw na to unsa gyud ang gusto ipakita sa Ginoo sa tua. Mao na ang gusto sa Ginoo. Naa siya ipakita sa tua. Una niya nga ipakita sa to ang kamatuoran. Gusto gid sa Ginoo nga gamiton nato atong mata sa pagkaplag o pagkita sa kamatuoran. The truth. Kay unsa day ang truth? Lisod ba ang truth? Dili ba happy ang truth? Kung dili happy ang truth, wala pa mo kakita sa truth. Kay yung sa ingon sa Bible, Psalm 119:18, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Happy ba mo magbasag Bible? Oh, matug man lagi. Memorize pa ang mga text sa cellphone kaysa text sa Bible. Dili mo happy. So pag dili day mo happy diha, it means buta pa ay mong mata. Kaya wa pa kakakita unsa kanindot ang pulong sa Ginoo. Nangatulog pa ba mo? Ingon diha sa Psalm, open my eyes, Lord, that I may see wonderful things in your law. Nang kung wala pa kita, di pa taganahan ron sa pulong sa Ginoo, it means bulag pa ka. Kay supposed to be the truth, happy gigana. Kay mauna ang kamatuoran. Ikaduha, unsa ingon niya sa Ephesians 1:8, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which
He has called you the riches of His glorious inheritance in the saints and His incomparable great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength. Si Paul nag-ingon ana nga, nagampo ko sa inyo ha, ingon siya sa mga taga-Epeso, ingon siya, nagampo ko sa inyo ha nga unta, ma-open ang inyong mga mata, nga makailaon sa kanindot, incomparable riches, nga mag-abri inyong mata ba, unsa gid di ay ka, nindot kaayo, daghang kaayo, riches diha sa Ginoo, unya dako kayong power. Daghay wa kakita ana. Sumunang katong dito na daghay naglakaw sa hawan kay daghang giwa kakita. Gamay ray hinakakita. O nang ang gusto sa Ginoo makita gyud kay nindot gyud kaayo. Mo nang importante nga ma-open ang atong eyes. Then yung sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Tanaw na nato unsa tong maayo, unsa tong tama, unsa tong pure, unsa tong lovely, admirable, focus na diya. Si tanawan na siya. So, ang Ginoo gid gusto makita sa tuwa unsa ginindot kayo. Unsay angay natong buhaton? To use our eyes nga maglakaw diha kauban ang Ginoo. Focus on Jesus. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Focus on Jesus. You know, daghay makapabuta sa tua. Bisag kining atong cellphone, kining atong mga kalibutanong butang, mga kalipay, makapabuta sa tua. Distraction na nga di ka kakita sa nindot kayo. Kay mo ba na style ni Satanas? Dili ka niya pakitaon, butahan ka niya unsa kanindot ang mga butang nga naa sa Ginoo. Unsaon niya ta paglingla, tagaan ka og fake nga kalipay. Fake ba nga happiness, no? Para na lipay ka diya, cellphone, alla no, mga kalibutanong butang. Fake na para dili ka maka-focus kay maka-focus gani ka kang Jesus. Kakita man ka unsa nindot kayo. Kunya mabitin na siya, wala na siya. Unang focus our eyes on Jesus kay si Satanas gamiton niya mga distraction. Anon ka ba? Daghay babag para di ka ka-focus. Una ang atong buhaton, focus kang Jesus para walay makadisturbo ka nato. Then also read and meditate the scripture. Use your eyes. Gamitan na pag-read, pag-meditate. Gituluan mo ganiya unsang pag-quiet time, di ba? So read the Bible daily, no? Kada adlaw. Gamitan na mahimaya gyud ginawa na. Naglakaw gid mo sa iyahang dalan. Then ingon diha sa Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Di ka tigbasa sa pulong sa Ginoo, wala kay suga. Mo nang dali ra kay ka mapandol sa mga lingla, mga lies nining kalibutan na, no? Daghay lies pag di ka mo basag Bible. Dito ka mamati sa internet, mingon ang internet, love yourself, wrong. Do not love yourself, love God. Trust yourself, no. Trust God. Pangayog confident sa kalibutan, wrong. Confident ka diha sa Ginoo. Mo na read and meditate the scripture para di ta mabutaan. Sunod, avoid looking on harmful things. Avoid looking. Ayaw tingtanaw sa mga harmful. Nay mga harmful things, dili kay siya bad, pero delikado. Pananglitan, no? Unsa kini si tagtanaw sa Facebook. Facebook wala may pornography diha, pero nay TikTok. Sayo-sayo makita ang mga lawas, pusod, mga kuan. Unsa na siya? That is soft pornography. Pornography gyapon na pero soft lang siya. Harmful kayo. Delikado kay na siya. Munang avoid looking those things. Ayaw na ipindot kay delikado. Kay dili gusto ang Ginoo ana. Okay? Sunod, look for opportunities to help. Mas maayo mo focus ka sa mga opportunity nga maka-help ka, makatabang. So diha isintro imong eyes. Mo na ingon diha, use your eyes, mag-walk ka sa Ginoo. Lipay siya ana. Okay, ato ta sa ika-duha. Ears. Unsa man ang ears? Ang atong dalunggan, unsa ingon diha sa Isaiah 55:3, give ear and come to me, hear me, that your soul may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David. Ingon ang Ginoo, paminaw gid mo sa kuha, aron mo mabuhi. Munang pagdigani ta maminaw, delikado. Di ka maminaw, wa man kay pagtulunan makuha sa Ginoo. Walay guidance ikan sa Ginoo. Nasa isulti nga ayaw tuman makagimuha. Didto na hagbong ka. Kay wala man ka nangayog giya sa Ginoo. O man ka naminaw. Daghang kay mga warning sa Bible, do not do it, do not do it, do not do. Pamagi ka naminaw, kay di man ka mo hear lagi. Mo nang nagka-problema ang kinabuhi. So ingon diha, listen. Daghay
mga butang sa atong kinabuhi nga lain atong paminawan. Ang paminawan nun nato atong mga kalibutanon nga mga prinsipyo, kalibutanon nga mga tao. Dito ta maminaw. Mga bright ng mga tao, pero ang ilahang mga gi-share diya sa Facebook, mga thoughts, dili gikan sa Bible. No? Mo nang atong bantayan. Mo nang careful ta, ingon sa Bible, careful ta how you listen. Yun sa nimo pagpaminaw. Kay ang imong gipaminaw, maka-change na sa imong attitude, maka-change na sa imong faith. Mo nang bantayan nato. Ingon diha, as has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your heart as you did in the rebellion. Ginaingon gid sa Ginoo sa mga Israelites, pag bati ka nimo sa pulong sa Ginoo, ayo paghahiya inyong kasing-kasing. Pareha atong gihimo ninyo sa una nga nagrebelde mo. Mapud na sa tuwa. Naipulong sa Ginoo pero di kita maminaw, mo nang magkaproblema kita mga Israelites. Kaproblema giatake sila sa mga kalaban, gipamatay ilang mga anak. Kay ngano di man sila maminaw nga naay warning, naay moabot nga dili maayo. Mo nang importante gid kayo nga gamiton na atong ears to listen, no? Mo nang ingon diha ang challenge sa tuwa is listen to God's voice. Use your ears to listen to God's voice. Paminawag yun ang pulong sa Ginoo. Listen sa iyahang mga pulong. Ingon diha sa Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing His message, and the message is heard through the word of Christ. So mo increase imong faith kung sige kag paminaw sa pulong sa Ginoo. So gamita imong dalunggan sa pagpaminaw gyud, no? Hear sermons. Nagani mga sermon, Bible study maminaw gid ta, no? Ayo katulog sama karon na lecture para sa Ginoo, mo katulog or ang imong mata na sa lecturer pero ang imong nahuna tuwa sa eskwelahan, tuwa sa akong hala asa na to akong kuan ron. Ana no? Palapos, meaning ana gihardi may imong heart. Muna ang pulong dili kasulod sa imong heart, muuntol. Hard heart. Muuntol lang mo nang nara sa gawas na ay langgam ingon sa Bible kanong parable sa seed na ay liso nga naana sa gahi nga dalan, moabot ang langgam tukaon lang mawala ra. Mapud na ang seed is the word of God na ay nagpreach, na ay nagbasa pero wa gitanminaw palapos lang sa dunggan, gikawat na, no? Gikawat ni Satanas para dili katuhop sa imong heart ug di mahimong aksyon, no? Mao na listen gyud. Mo na depende sa atong heart unsa ta mag-listen, unsa ta maminaw sa iyahang pulong. Mo na listen to God faithfully. Listen during prayer. Kanang pag-pray, naminaw ba mo? O si kamura sige sulti. Prayer is a time also listening to God. Dili lang si kag istorya, si kag pangayo. Na ay small still voice. Nag-istorya gani ka Ginoo, you're talking to God, di ba? Nag-istorya gani ka Ginoo, paminaw pod, no? Na say small still voice. The Holy Spirit na siya'y busis nga imuhang mapaminawan. Mo nang listen to God in prayer. Also, be willing to listen to correction, no? Maminaw tas correction. Na ay nagtambag sa tuwa bahin sa pulong sa Ginoo nga kasala ka, listen, paminaw. Welcome correction basta based sa pulong sa Ginoo. Mao nang gamiton ng atong ears pinagi diya. Also, quick to listen, slow to speak. Di ba usahay kita pag nagkamali atong igsuon, kamali atong kauban sa simbahan, young people, imo dayong hukman, kasasala ka. Ayaw, no? Quick dayon ka mo judge, quick dayon ka mo speak, dili listen sa mas taas ang listen, no? Paminawa sa siya, no? Paminawa sa unsa hinungdan nganong nakahimo siya ana. O, di ba? So quick to listen, slow to speak. O nang tambag nga gamiton ginato ang atong ears nga malipay ang Ginoo pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong o sa pagkinahanglan sa uban. Mao na ingon diha sa James 1:19, my dear brothers, take note of this, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Na uban dali ra kayo makasultig di maayo nya. Suko, dali ra. No, quick to listen, abtik maminaw. Di ba usahay, abtik kay ta mo rason, no? Makasala gani, abtik kay mo rason, dili, quick to listen. Okay? Sunod, mouth, baba. Unsay gamit sa baba? Ingon diha sa Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Taste and see. So ang baba, ang mouth, gigamit siya to speak. Unya, gamit po siya pang tilaw. Unang ang purpose sa baba, musulti o mutilaw. So kini nga challenge kanato nga ang atong tang gamiton ginato sa good. Ingon diha sa James 3:5-6, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark.
The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Kanang dila, gamay lang na, pero makapasunog sa tibuok nga glasang forest. Makapasunog sa tibuok ninyong pamilya. Makapasunog sa tibuok iglesia. Makapasunog sa inyong circle of friends. Ichismis ka nga, kana si kuan kay kuan na, bakla, gubot, away na, di ba? Ichismis nimo, ay nawayay na, di ba? Nay mo karga-karga, naingana, di ba? Naingana nga tao, magkarga-karga. Dila man na, dila lang. Munang pag gusto ka mabalita dayon, ihiming na nga sikrito ni. Di ba? Ma-announce rin na tanan. Basta sikrito. Munang tanaw na to, nga ang tang, gabay lang na siya pero makaguba na, makadestroy na siya. Unya, ang taste, ingon diha sa 1 Peter 2:2-3, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. Ang taste, tilaw. Nag-speak na, paingon diha sa 1 Peter 2:3, nakatilaw bagid ka, unsa ka maayo ang Ginoo. Munang naghisgot na about speak, challenge na no? Speak and desire what is good. Sulti og tinguhaa unsay maayo. Munang unsaon na to pagsulti nga maayo gyud. Una is speak words that build others up. Pag sulti mo og kanang unsa na maka-build, maka-encourage ba, maka-grow. Yung sa ingon diha sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Full of grace, season kana bang naipalaman nga asin ba, makalami. Pero ingnon nimo imong amigo nga hinay man ka, di man kadayon makasabot. Di ba? Imong friend nagluto, ingnon din nimo parat man eh. Ayo ing nagparat para ma-encourage ing nga lami imong giluto nya. Mulami pagid ni kung dugangan pa nimo asin. O di ba? Dili ma-discourage. Di den mo ingon nga kanang negative dayon. Unang importante kaayo nga use sa imong pagsulti nga season with salt na ay kuan asin. Nya also ingon diha, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up in him who is the head, that is Christ. Speak the truth in love, di ba? Lisod kaayo sa imong higala, isulti ang kamaturan, di ba? Labi nag-iingon nimo sa iya nga kanang imong gibuhat sala na. Lisod, di ba? Masuko mag-away noon mo. Pero unsa ingon diha, speak in love. Kana bang ma-feel niya nga concern ka sa iya ha? Nya hinahinayag sulti, dili pinagkuan ka nga ikaw ray tama. Okay? So, use your mouth nga maka-build up, dili makaguba. Unya, unsa pa? Share the gospel. Use your mouth to share the gospel. Isangyaw ang maayong balita nga si Jesus nagpakamatay sa krus alang sa kaluwasan. Gamita na no imong baba to share the gospel, the message of salvation, no, i-share ang gospel. Then likay ani. Unsa kanina? Avoid. Unsa man na siya? Malikas. Pamakak, gamita yung baba diha. Sige, reklamo, complaining, sig panglibak. Musulti gani mo usa ka tawo nga wala diha, unya negative, libak na siya. Di na malipay ang Ginoo niya na. Kay ngano, gossip man na. Gamita imong baba sa pagpanglibak. Dako kay nang pod nga giawhag sa Bible. Okay? Adto ta sa taste, kay ang mouth speak karon gamita imong baba sa pagtilaw. Sa mani? Develop a hunger for God. Gigutom ba mo sa Ginoo? Giuhaw ba mo Ginoo? Kanang dili mo ka-pray isa ka adlaw, pangitaon ba ninyo siya? Ang una niyo pangitaon na inyong crush. Ha? Gimingaw gyud ko gawagid siya mo text. Pero di ka mingawon nga di ka basa sa text sa pulong sa Ginoo. Munang ang taste, ang imuhang hunger. Mo na ingon diha, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. Si David, mao gid ni siya. Mingon siya, sama sa kanang deer, kanang usab bitaw nga uhawon gid siya sa sapa. Sama po din nga na daw ang iyang kasing-kasing nga uhawon sa Ginoo. So develop a hunger for God. Gusto mo maglakaw sa dalan sa Ginoo, kinahanglan gyud ni siya. Kay di gani ka uhawon, di ka gutomon, unsay mahitabo? Pag di mo gutomon, ha? Way kaon. Kung wa kay kaon, ha? Pasmo, luya, way kusog, dali ra madagma, dali ra kasala, mo puna sa atong kinabuhi. Pag di mo uhawon sa Ginoo, kay diha man ta manguha sa iyang pagkaon, kusog. Kung di ka uhawon sa Ginoo, makigistorya sa Ginoo, makigmeet sa Ginoo, susama ra gud na nga nag-charge kag cellphone nga everyday kay gamiton nato aron di ta malubat. Og dili ka makigistorya sa Ginoo, dili ko uhawon sa Ginoo, wala kay battery. Wa ka makaka-charge.
Wa ka charge kay wa mo di man pud feeling nimo nga lubat ka. Mo na importante kayo nga bantayan nato nga importante kayo ang atong desire sa Ginoo. Unsay giniingon sa Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness. So unahon gid ang Ginoo kay diha ta makakuha og kusog, diha ta makakuha sa power to live every day. O nang develop a hunger for God. Use your taste, desire. Dili noon gamiton imong taste sa mga kalibutanong butang. Ingon diha sa Psalm 19:9-10, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are pure and altogether righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. So ingon diha sa Psalm nga ang pulong sa Ginoo, mura siyag unsa? They are more precious than gold, they are sweeter than honey. Mao na ang pulong sa Ginoo. Mo nang kinahanglan kita mag-uhaw sa Ginoo. Diya sa pag-uhaw nga ato gid siyang pangitaon, no, pareha kang David. Siya gid ang atong makauhaw kanato, dili tong ubang tao, dili imong crush kinsa man na nga may makauna dayon sa imuha pagtan-aw nimo cellphone. Kun dili hunger ta, ma-miss ginato ang Ginoo. Dili ta ma-focus sa food, material things, mga butang, no, cellphone, mga gadgets. Diha nun ta giuhaw, mao unay atong gitinguha. Munang murag gutom kita ba nga makaangkon niya na bali mawala ta diha sa kauhaw sa Ginoo. So kinahanglan hunger kita diha sa Ginoo, dili sa material things, sa mga butang ning kalibutana, sa mga pleasure ning kalibutana, sa mga sanina, sa mga entertainment, dili ta hunger diha, no? Unay angay natong bantayan. Okay? So unsa man nang imong gi-crave karon? Unsay craving ninyo karon? Kwarta? Na, delikado. Milk tea? Ang ba? Ice cream? So mas unahon na to mag-crave ta sa Ginoo. Kay mao na ang pamaagi nga nag-walk kita sa path, no, sa Ginoo. Pag dili ka mag-crave sa Ginoo, dili ka ganahan sa langit. O man ka nag-crave sa iya ha, di ba? Napugos lang ka mo atog langit kay init mang impierno. Pero wa ka nag-crave, mo nang wrong. Moadto ka kay nag-crave ka sa Ginoo. Dili kay moadto kag langit kay aron dili ka masunog sa impierno. Pero gusto gid ta ka sa impierno nga mga binuhatan. Diha ka nag-crave, no, sa mga butang nga mga lawasnon, kalibutanon. Mo man ay didto sa impierno nga buhat. Mo nang kung nag-crave ta niya na, meaning tuwa gid ang tong kasing-kasing didto. Dili gid ta nag-crave sa Ginoo. Mo nang kinahanglan ta mag-crave sa Ginoo. Last, hand. Kamot, ingon diha sa Colossians 3:23, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for men. Ang hand, mo na siya ang sense nga agihanan sa aksyon. Diha man ang aksyon, no? Sa kamot, sa lawas, diha ta mag-act. So unsay atong aksyon, nagpadayag na unsay atong kasing-kasing. Di ba mo magina siya? Unang ang atong kamot gamiton to serve others through loving action. Unay angay nga buhaton nga gusto gid sa Ginoo. Kung gusto ka mulakaw sa dalan sa Ginoo, use your hand to serve others, no? Pag-alagad ngadto sa uban. Kay pag-alagad nimo sa uban sama ra nag-alagad ka sa Ginoo nga pinaagi sa gugma. Ingon diha, help people in practical ways. Usa nga pamaagi nga kita magamit sa tong kamot nga naglakaw ta sa path sa Ginoo is pagtabang sa mga tao, sa mga nagkadaiya nga klase nga pagtabang. Si Jesus, ingon siya diha, Matthew 25:38-40, nay nangutana sa iya ha, ingon ang isa ka tawo, when did we see you a stranger invite you in or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and you go to visit you? The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Ingon tong tao, asa man ka na priso nga gibisitahan ka namo, asa man ka na sakit nga gibisitahan ka namo. Ingon si Jesus, sa paghimo ninyo aning mga list of these brothers of mine, gihimo ninyo na alang kanako. So kung kita nagtabang sa imong friend na ay sakit, na ay pagkinahanglan, kitabangan nimo siya, sama ra naghimo ka og trabaho sa Ginoo. Alang kaniya na nga trabaho. Di ba? So help people in practical ways, use your hands, your talents, your abilities. Gamita na, no, sa pag-serve ngadto sa uban. Unya, use your hands for ministry and service. Gamita imong kamot, nakaabilidad, kamot sa pag-alagad sa Ginoo. Daghang kay bulaton sa iglesia, di ba? Kung ang iglesia dia nagbayanihan, naisimintuhon nga part sa simbahan, tabang tadiha o ministry. Gamito nato atong kamot sa pag-alsa, no? Gamito nato atong mga talento sa pagministeryo diha sa gingharian. Mao na ang gamito nato atong kamot. Gamita na pinagi sa gugma. Mao na siya ang using our hands. Ug ang touch, unsa man ang touch?
magtabang ka, si Jesus sa una, gitouch niya ang buta. Nakakita. Pero mas natouch ang ilang kasing-kasing kay nalipay sila o nailhan nila si Jesus. Unya, ni-follow na sila kang Jesus. So sa atong pag-touch, munang naay love, touch of love na. Sa pagtabang, touch of love. Matandog siya ug makaila siya Ginoo, pinaagi sa imuha. So nahimo kang instrumento nga gamiton sa Ginoo sa pagministeryo ngadto sa mga naa sa pagkinahanglan. Use your hands, gamitan imong kumot. And lastly, kini, importante ka ini, nose. Unsay gamit sa nose, unsay gamit sa ilong. Simhot gid siya ang iyahang major nga trabaho. Ingon diha sa 2 Corinthians 2:15, we are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Aroma, unsa man ang aroma? Humot, smell. Kana bang simuhoton nimo humot? Kisa may lalaki diri nga tig-perfume. Tanan man siguro no, tig-perfume. Mayo. Sa una di mi ganahan mag-perfume kay inumig bayot sa among time sa una. Lalaki dili mag-perfume. Pero karon number 1 man noon mag-perfume ang lalaki. Kay humot siya, mga limyon. Okay? Humot daw ta. Unsa ta mo humot? Humot sa kinaiya ni Kristo. Masimutan sa uban. Pag nose God, musimhot. Huy, baho man eh. Unya, paghumot, mo influensya, daghay maganahan. So, unsa siya? Discernment and influence. Okay? Ang challenge is live a life nga pleasing sa Ginoo. Pag kinabuhi nga, malipay ang Ginoo. Pinaagi sa atong pagkinabuhi. Kay kung dili malipay siya, dili man ka maka-influensya. So, live with integrity. Kana bang na integridad? Pag trabaho nga, bisag ko makakita, integrity na. Unsa pa? Maintain a godly testimony. Pag gwapo imong testimonyo, epektibo kay ka nga magpadayag sa Ginoo ug daghay makaila sa Ginoo pinaagi sa imuha. Maintain a godly testimony. Ingon diha sa Matthew 5:16, in the same way let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So sa ingon, kita daw mga suga nga mudanag, mo influensya. So ang atong kinabuhi, humot nga mo influensya sa mga tao nga wala pa kaila kang Kristo, nga wala pa kang Kristo. Wanang maintain a godly testimony. Kay kung bad imong testimony, dili ka maka-influensya. Ang nose mo sense, di ba? Makakuan sa unsay baho, unsay dili maayo, unsay maayo. Wanang kinahanglan taniya na, mo sense ta unsay makalipay sa Ginoo. Ingon po diha sa 1 Corinthians 8:9, be careful however that the exercise of your freedom does not become a stumbling block to the weak. Munang kung ang atong kinabuhi dili naga-influence, dili siya light, unsay mahitabo? Sa ingon diha, mahimo nuntang ka, maunsa noon ang mga nakakita sa tuwa? Mapandol. Uy, di ba Christian man na si Jared? Christian man na si Jared, unya lak sugal, uy, di ba? O na, ang nakakita mga dili Kristohanon, uy, di ba baptismo na si Jared? Dulag basketball, malikas man. Mayo nga testimony, nag-maintain ba ka og godly testimony? Wala. Unang kinahanglan ang mga nananaw, daghang may nananaw sa tuwa. Nananaw ang mga dili Christian. So pag yun nila, di na pod siya mahimong Kristohanon. Kay na-turn off na siya sa imong kinabuhi. Nga na din ng Christian, di na pod ko nga na. Kay wa man ka nag-maintain of godly testimony. Uy hala, si Kuano nagsayaw-sayaw sa TikTok, naghubo. Wa na. Nya, kita gud tanan ana, di ba? Di ba kita tanan? Di lang imong friend. Kung imong friend gi-share pod, kita tanan. Pandul na ang uban. Labi na, uy, baptismo ni. Nya, baptis po siya. Pwede da ini. Ni apil po, da ikaw apil, damay, nadamay. Gidamay ni mo imong kauban simbahan. Apil ka makasala. Kaya nga no, nahimo man kang iyahang, ikaw ang hinungdan, no? Para nang sutsuot kag piting mubua. Nya, na mga nakita diha. Nakasala na noon. Kung sa ingon sa Bible, sa Mateo, makakos gani ka og sin sa usa ka nimo ka sa katao, ang silot, higtan diri og kanang pabugat, ilabay sa laod. Maunlod, di nakagawas. Mao na ang ingon sa Bible, no? Mo sa dako kay consequences. Unang maintain a godly testimony, aron ka mo influence. Aron ka mahimong humot. Humot ta kanunay ba? Di, daghay maka ila Ginoo kay humot man ta. Adto sa uban, labi na sa mga pakaila kang Kristo Jesus. Mudawat sila kang Jesus. Dili lisod sa imuha mo, ingon sa iya, love ka ni Jesus, dawata siya. Pero mo share ka o niya, ang iyong binuhatan, di mo, mura kag namaligyag kanang sabon, namaligyag kag tide, pero hugaw kay imong t-shirt. Mahalin ang tide, dili. Dili mahalin. Kaya wa man gani nimo gi-apply ang tide, mupalit na ba ko ana? Duha na ta hugaw. So mao na importante kayo, maintain a godly testimony. Gusto ta mahimong fragrance of Christ, fragrance meaning humot ta ba ngadto sa uban sa kalibutan. Kaya kita mga suga og asin, maintain a godly testimony, likay ng mga butang nga makapa-off ba, makapa-turn off
sa mga tao ug sa imong kauban Kristohanon. Kay di naman malipay ang Ginoo ana. Di na pleasing kanay mong gibuhat, di na pleasing sa iya ha. Di na malipay ang Ginoo. No mo na maintain a godly testimony. Then also do everything for God's glory. Buhat ang tanan nga mahimaya mo nang buhaton ko ni para sa kahimayaan sa Ginoo. Kay gusto man nimo malipay ang Ginoo, di ba? Wala man ka nga gibuhat na ko ni kay malipay ko, musikat ko, di na pleasing self na. Nagalagad ka, nagtugtog ka diha kay para musikat ka. Dili malipay ang Ginoo ana sapagkat tinuod wa gid kay ginansya ana. Masubo pa no ng Ginoo ana. Kay ngano, pleasing self man na, dili man na God's glory. Ikaw may nalipay, self nagpatigbabaw. Okay? Mo nang whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Mo gani nang si Paul buhaton giniya para sa glory sa Ginoo. Bisag pwede gid unta siya mukaon og dinuguan, pero mapandol man ang uban, di na isa epektibo mag-share sa gospel. Di na lang siya mukaog dinuguan. Sacrifice na lang siya. Kay kung buhaton niya, di naman mahimaya ang Ginoo. Kay di naman siya epektibo. So do it for the glory of God. And also discern spiritual corruption. Kanang discern meaning manimhot ta ba? Nay mga butang manggod nga dili kay sa daotan pero kung simhoton nimo, mura man ginigbad no? Oh, di ba? Kini akong gibuhat di man ni angayan sa usa ka Kristohanon. So discern meaning smell ba? Kamito nimo imong spiritual sense, nose smelling. Murag daotan man gid ni. Oh, di ba? So discern spiritual corruption kay makakurap na sa imong spiritual life. Ingon diha sa Romans 14:23, but the man who doubts is condemned if he eats, because he is eating not from faith. And everything that does not come from faith is sin. Doubt ka ba? Mag-doubt gadi ka, murag mali man gid ni. Pero tama man pud siguro ni. Pero gibuhat nimo, nakasala na ka. Kay basta mag-doubt ka sa imong gibuhat, dili ka sure nga I'm doing this because I believe. I'm doing this because I believe this is right. I believe nga kining TikTok right ni. If you believe, buhat na siya, di ka makasala na. Pero kung duha ka, murag sala man gid ni, you sin. So, kana bang naga-evaluate ka ba? Discern, smell, murag mali man gid ni. Ayun na buhata. Okay? Then discern selfishness, no, mo ni kalaban. Say gusto kita mo kay ganahan mo ka mo imong paborito, mo imong hilig. Gusto mo yung basketball, niya wa na masira na magsumbagay na usay. Kay self lagi pasikatay, pataasay og ambak. So tan-awa na siya. Mo nang discern, smell, selfishness murag ako ra magining interest. Yung makaguba man og interest sa uban, likay na siya. Discern selfishness kayo sahay. Selfishness, siya magini akong crush. Ambuan ginako ni para siya akong lifetime partner. Isure na kung imo nang gusto o gusto na sa Ginoo. Kay imuha ra nang gusto pag maayo selfishness na. Pangutan na ang Ginoo. Smell selfishness kay mingon kinigyud siguro akong ampuan bisag di ni siya Christian. Kay mahimo ra maning Christian siya pagkahuman. Imo nang giplano ang Ginoo. Selfishness na kay ang imuhang giuna ang imong kaugalingon dili ang gusto sa Ginoo. Pangutan na sa ang Ginoo, pwede ba? Pero yung ng Bible, do not equally yoke with unbeliever. Sukat na dayon ay nagreason. Kay klaro naman kaayo ang pulong. Tagay daw kog verse nga moingon nga pwede. Kay tagaan ta mo kag verse nga moingon nga daghan dili pwede. Pag imuha ra na, self lang gyapon na. Kaya sa man magikan dili man sa pulong sa Ginoo. Sa pulong man sa imong mga advisor, sa mga experience, sa mga trending, no? Trending. Mao man ni ang sikkuan na ron, ginahimo na ron. Mao naman ni ang ginabuhat, di ba? Gitugutan naman ni sa atong picture ganiya sa katong naglakaw. Pila ang niagi sa naro? Pila? Isa ra. So isog kaya siya nga mulakaw nga sira isa. Bahalag daghan didto. Daghay mali man. Bahalag ako ra isa. Basta na ako sa tama. Maunay tama nga Christian nga makapamimaya sa Ginoo. You are walking in God's path. Kay wala ka nadala sa trending. Wa ka nagpadala unsay sikat. Wa ka nagpadala unsay uso. Mao na ang importante kayo. If we live nga walking in God's path, be sensitive. Sensitive ta ba? Di ba? Nay mga ilong dinhi nga dili ka makasimhot. Ang uban wa kasimhot. Layo pa gani kasi nangutot. Bisag wa gyud baho kay sensitive sila. So dapat ingana ang Kristohanon. Sensitive.
what is wrong, what is right, unsay makadaot, unsay dili makadaot, no, para makahimaya ta sa Ginoo. So discern selfishness, kay basig kanang imuha selfishness na. Kay ingon sa Bible, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Jeremiah 17:9. Di ba sa to trust your heart, basta maoy imong nas kasing-kasing, dili ayo gid trust, kay deceitful ang heart. Adto sa pulong sa Ginoo, didto pangayo giya, ayaw sa imong kasing-kasing. Kay kasing-kasing pabor-pabor man ta, selfishness na. So discern, smell selfishness. Kay basig kita ato ra na. So kini nga mga question mo ni mo sum up tanan kung gusto ta mahimong magkinabuhi gyud nga malipay ang Ginoo. First is, will this glorify God? Malipay bang Ginoo ani? Pwede man kumukaon, pwede man kumuhimo siguro ani. Wala man ni sa Bible. Kanang sigarilyo wala man na sa Bible. Kita pa mo sigarilyo sa Bible? Nga bawal mo sigarilyo. Pipakitayo daw kog verse. Wala. Diri ka mangutana. Malipay bang Ginoo ani? Paganaana daw. Praise the Lord. Makaana ba ka? Makaana ka dili. Wadi ka sure, di ba? Dili ka sure. Will this glorify God? Mo nay pangutana. Makalipay ba ni sa Ginoo? Okay? Ikaduha, will this reduce the effectiveness of the gospel? Kining akong gibuhat, makahimo ba ni nga di na noon munuo ang mga tao sa kuha? Di na ko epektibo nga mo share sa mensahe sa kaluwasan? Di na noon sila mutuo sa gospel, sa kamatayon ni Jesus sa cross, di na sila mudawat. Mo na i-question na to. Kay kung makapahinay, kining akong gibuhat, kining akong sayaw-sayaw, kining akong date-date sa akong kuan nga, kining akong sakay-sakay o kaban-ubag lalaki, opposite sex. Moingon lang, friend raman mi. Pero naanay mga touch, yan ay nakakita. Diha ka moingon, may epektibo ba ko nga musangyaw sa mga tao nga nakakita na ako? Pangutan aday na imong kaugalingon. Will this reduce the effectiveness of the gospel? Kay mo reduce gani, di na malipay ang Ginoo ana. Also, kinay pangutana, will this cause others to stumble? Makapastambol ba ni? Di kining akong gibuhat ron, tanaw na to makakita. Mapandol ba sila? Minay ka, wa mo nakakita. So importante, makapapandol ba? No, pangutan na imong kaugalingon. Ikaupat, amo ni ang importante kayo. Kini akong gibuhat karon, sigarilyo. Mubuhat ba si Jesus ani? Kana kung sayo-sayo, kini nga akong mga addiction. Mubuhat ba si Jesus ani? Mo na last nga question.